narito na tayo sa pagkakataon na dapat ang isang sitting president maging lame duck man siya because a midterm election is coming. Ang niyayabang na niya in the next 3 years or remaining years of his term, yung achievement niya ng first 3 years, walang ganun. Magtatatlong taon na, Walang na ganun. dapat ang niyayabang mo na meron ka ng 3 milyong bahay, no? Na naipagawa, naipatayo para sa mga kababayan natin may hirap. Wala eh, 'di ba? Nangako ka ng 1 million housing units per year. And if we are on our third year, there should already be at least 2.5 million units. Wala. 'Di ba? Ang daming, aywan ko, hindi ko na And speaking of pamasahe sa jeep, Naku, Pamela, walang rollback. Walang Please. rollback. First na naman kauna-unahan sa 2025, ang oil price hike. Mahigit piso, parang piso at saka 30 sentimos. So dapat magpagasolina. Kailan yan? Bukas, lagi naman Tuesday. Shucks, dapat Kailan ba? magpagasolina na. Laging Tuesday. Kaya sa mga may kotse dyan, i-full tank na nyo. Full tank na nyo. Ako parang kailangan ko na magpa-foods pang inang yan. Wait, natutuwa ako kailangan kayo ko gumagamit na. na rin yung tang inumin mo. Oo. Sa iba na, Ako nga. ay ganun po ba? Yes. In as much as I want to really filter my obscenity, yung paggamit ko ng mga obscene words sa mga post ko, Marlon, yung mga pagkakataon kasi, yung mga ganap, talagang nakakaano eh. Talagang obscene. Hindi mo hindi mo mapipigilan sa Bakit hindi tayo magagalit, Marlon? Oh, bakit? Aba, may nanalo na naman. Sabi, no? January 5, one winner. Ayan na naman si Lone Betor ng 314,591,292.80. Pati pa yung .80, hindi na lang ni-round off yung pagnanakaw. Nakailang loan winner ba si nung nakaraan si Lotto, no? Ay, Yung 2024, no? And magkano ang suma total? Si loan winner saka ay nako. Hindi Sa akin mo ba talaga to? may iwasang tingin ko hindi. Oo. Ha? May dala ka Oo, dyan? kasi Okay. yung kay Sir, yun Oo. yun. Sige. Ikaw yan yung binili mo doon sa ano. O, dalawa, Sorry, binili nag-discuss rin kami. kita. inopen niya. Okay. Tinira Ayun, ako. sorry, ayun. Oo. Yun nga, meron na namang winner, meron na namang milyonaryo. Alam mo Marlon, meron na namang milyonaryo. Minsan pag-iisipan mo, well, we already know and we already feel na hindi legit ang mga pangyayaring to. So, wag niyo hong questionin kung yun ho ang pakiramdam namin dahil yun naman ho talaga ang pinag-aadya ng mga circumstances na halos araw-araw, linggo-linggo may nananalo. So, in probably science and math, walang ganyang sagot. Walang hindi yung probability hindi pwede. Yung anak ko, EC engineer yun. And mapuwa yun. Sabi niya, Daddy, alam mo sa group chat namin, may mathematics sila, hindi ko makomprehend lang ng gusto. Pero, ang sumatotal ng pinag-usapan nila, ang mas malaki pa raw ang chance na tamaan ng kidlat kaysa tumama sa loto. May ganung usapin sa mga group chat ng mga engineer. At sabi mo nga, hindi may isip mo na hindi legit, no? Kasi hindi normal to, hindi pangkaraniwan to. Na halos araw-araw, halos linggo-linggo may nananalo. Dati talagang naiipon yung taya sa loto at talagang pipilahan kasi umabot ng ganito kalaki dahil hindi nga natatamaan yung pot money. Kaya sinasabi ko nga, ituloy ko lang, na minsan hindi ko ma-filter na hindi gumamit ng obscene words sa mga post. Kasi itong sitwasyon na to na may loto na naman, last week magbibisperas ang bagong taon, may nanalo din, na parang nakaka-futspang ina na masyado, na hindi na tama at maitatanong mo na rin sa sarili mo kung sino man yung kawatan na nasa likod niyan, hanggang anong sadin lahi ba ng pagkatao mo na animalistic, Marlon, ang pinag-iipunan mo ng nakaw na yan. 'Di ba? Kaya sabi ko rin sa post ko kanina, walang pera ang makakapantay kapag ikaw ay nilamon ng karmang deserve mo dahil magnanakaw ka. 'Di ba? Ninanakawan mo yung bansa, ninanakawan mo yung mga taong ewan ko, hindi ko alam, hindi ko Ang masaklap, Pam, hindi lang loto Ang dami, PDIC, PhilHealth, Maharlika Fund, di ba? Alam mo yun? Nagbagong taon na lang, Marlon, ang flood control, hindi na rin napatunayang it exists, di ba? Or they exist. And walang naparusahan, Wala. di ba? Walang ulong rumolyo, di ba? Tumuntong na lang, dumating na si 2025, wala na tayo nakita na lamang nabalitaan patungkol sa sino mastermind doon sa nahulihan ng toneto-niladang shab-shabs sa Alitagtag, Batangas. Wala. Parang narito na tayo sa pagkakataon na dapat ang isang sitting president maging lame duck man siya because a midterm election is coming. Ang niyayabang na niya in the next 3 years or remaining years of his term, yung achievement niya ng first 3 years, walang ganun. Magtatatlong taon na Walang dapat ang niyayabang mo na meron ka ng 3 milyong bahay, no? Na naipagawa, naipatayo para sa mga kababayan natin may hirap. Wala eh, 'di ba? Nangako ka ng 1 million housing units per year. And if we are on our
third year, there should already be at least 2.5 2.5 million million, units. wala. Wala. Di ba? Ang daming, aywan ko, ang tanong dyan, anong ginagawa ng Department of, Social Housing Development? Ano yun? Yung Oh, di yung ba? DSUD. Housing, Yung kay si Acuzar. kay Secretary Oh. Jerry Acuzar, Ano? na bayaw ni dating Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa na partner sa law office ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Diba? Yun yung ano. And anyway, bakit ganun yung title mo? Bakit ganun ang title ko? Because, natin, you mean. Because over lunch kanina, Marlon, we were discussing, na yung pagkakatanggal ni VP Sara sa NSC or National Security Council is somehow similar to what the Marcos Sr. did when he demolished the Office of the Vice President, when he called for a martial law. Diba? Ito yung kay Marcos Sr., no? Tapos, tingnan mo Marlon ha, noong bagong upo ang isang Marcos Jr. at tapos na ang 79 days ng isang Attorney Vic Rodriguez na siya niyang sentro, siya niyang core, siya niyang pinagkukuhanan kung ano ang tamang desisyon, ano ang tamang sabihin, ano ang tamang solusyon, ano ang tama. It was Attorney Vic Rodriguez. When he decided to resign because he couldn't take it anymore, ay, baka sabihin na naman ninyo, ang arte-arte ko, ang gigigil ako sa inyo. When he couldn't take it anymore, nung umalis siya Marlon, alam mo yon, binura nila lahat ang traces ng isang Vic Rodriguez, no? Unang-una, lahat ng taong inupo niya, tinanggal. Ni Rodtag. Tapos, sinundan ng isang Rodtag, ang isa pang Rodtag na lahat ng mga Duterte appointees. Lahat ng Rodrigo Duterte appointees. Inanggal din. Lahat na lang ng dapat burahin, yung PCOO, ginawang OPS, binalik nila sa PCO. Just because it was one of the first na ginawa ng isang Attorney Vic Rodriguez to streamline the organization sa EO na ginawa din naman nila. So, okay, fine. Sige, binura ninyo. And then, now, wala ng isang Attorney Vic Rodriguez na nasa tabi niya and he still feels threatened by VP Sara. Binuhubura din niya ang isang VP Sara sa kanyang sistema. Di ba? Na maire-relate mo sa ginawa ng ama. Ginamit mo yung salitang threaten. No? Bakit ka matre-threaten? Parang yung threaten na yun. Insecure. Pwede ko bang palitan na lang natin sa insecure na rin siya. Insecurity. Insecurity. Kasi, bakit ka matre-threaten sa katandem mo? Sa kasabay mong umarap sa entablado at pareho kayo nagtataas ng kamay, bit-bit ang bandila ng Unity. Tapos biglang-bigla, binaliwala mo na dahil nakaluklok ka na sa pwesto, naluklok na kayo sa pwesto, at pinagmukha mong tanga yung katandem mo na binigyan mo ng confidential fund sa noong December, dahil alam mo matatapos na ang taon, tapos nung pilit na ginamit yung pondong yun, pilit naman hinahanapan ng butas ngayon ng mga buhaya sa Kongreso. Tapos, bakit ka matre-threaten sa pamilyang ito, sa mag-amang ito, samantalang ang tatay ni VP Sara mismo ang pumayag para mailibing sa libingan ng mga bayani ang isang Marcos Sr. na maraming tumututol, maraming nagagalit doon sa pagpayag na yon ni Tatay Digong. Marlon, meron akong nakita sa comment, no? Maybe we should not ignore this, but let me read it. It said, ingat din kayo kay Vic Rodriguez, baka nagkukunwari lang yan. By Richard Manicane. Ano pong ginagawa niyo dito sa channel na to? Baka po kayo ang nagkukunwari lang. Out na. Alam mo, Richard Manicane, ganito na lang yun. No? Out ka na. Lahatin mo lahat ng kandidato ngayon. Sino ang pinaka-vocal? At sino ang pinaka-halos araw-araw nagsasalita? Consistent, ha? Hindi lang nakukontento na nagpapapicture kung saan-saan, kundi may kasamang matatapang na pahayag, matatapang na statement, at halos araw-araw nagbibigay ng kanyang saloobin ng mga kababayang nagsusumbong sa kanya, lumalapit sa kanya, at saloobin na masyado ng garapal ang nangyayari sa administrasyon ito. Kung nakukulangan ka pa sa ginagawa ni Attorney Vic Rodriguez ngayon, para kalabanin yung kasalukuyang administrasyon, para ipaalam yung kabulukan nito, ang malalang korupsyon, at ang malalang pang-aabuso sa kapangyarihan, at ang hindi maayos na paggamit ng multibilyong pisong ayuda, at ang paghanap doon sa multibilyong pisong flood control project. Hindi ko alam kung ano pa ang kulang sa'yo, kuya. Hindi naman. Maayos naman yung paliwanag natin. Yun lang yun. Maliban sa kanya at maliban kay Congressman Dante Marcoleta, sino pa talaga? I-post nyo lang po kung sino pa yung may matapang at halos araw-araw na nagpapahayag ng saloobin at nagpapahayag ng katotohanan patungkol sa garapalang nagaganap ngayon sa gobyernong ito. Nakakaano no, minsan hindi mo na kited or dahil kargado ka na, meron na namang, alam mo yun, hindi ko alam bakit
bakit kailangan yung hanapan ng butas ang isang Attorney Vic Rodriguez kung hindi nyo mapantayan yung pagiging maysog niya, yung pagiging matapang niya, yung pagiging matalino niya, tumahimik na lang kayo. Kung may iba kayong kandidato, Yun ang iboto yun nyo. ang gawin niyo ng ano, yung ibang kandidato na sinusuportahan niyo, pilitin niyo na magsalita rin araw-araw. Pilitin niyo na bumatikos din, harapan, hayagan at tuloy-tuloy consistent sa gobyernong ito. Magsalita. Yung kung sino man ang bit-bit mo, Richard Manicane, yun ang i-drumbeat mo. Ipakita mo sa tao kung paano mo ito ibebenta na siya ang deserving candidate for midterm election. Hindi yung ganyan na yung tao ang panukala, Marlon, ibabalik ang death penalty. Eh di kung tarantado yun at magnanakaw din, eh di unang-una siyang mabibiktima ng kanyang sariling batas. Correct. Ay naku, naewan ko sa'yo. Hindi ko kasi pwedeng hindi pansinin. May mga bagay ho na dapat sinasagot at hindi laging tahimik lang. Tama sabi ni Pesa Idelia, di ba? Good riddance. Anyway, hindi yun lang yun. Magpaka-mature do tayo. Lahat natin, oposisyon, kandidato ng administrasyon, ikumpara nyo ang qualification lahat, ilatag natin isa-isa. Maliban sa qualification, maliban sa kanilang mga educational background, sa experience, sa kagalingan, katalinuhan, ikumpara rin ho natin kung sino talaga rito talaga ang hayagan at araw-araw na nagsasalita at bumabatikos sa Marcos Jr. administration. Ngayon, kung merong katapat si Atty. Vic na kasing tapang niya, kasing maysog niya, katulad ni Congressman Dante Marcoleta, edi ihanay pa rin natin. Ilabas pa rin natin. Edi pare-pareho natin di ba? Hindi yung may isang matinong taong ipipresenta ang sarili. Sisirain nyo, wawakwakin nyo. Anong klase ka naman, Richard Manicane? Kung hindi gagawin to ni Atty. Vic, sino pa? Eh, yung ibang kandidato nyo nga tahimik. Di ba? Wala kang nakikita, nagsasawalang kibo, tapos, wala, kontento na lang sa pa-picture dito, pa-picture doon, pa-bebe. Actually, Marlon, yung pa-picture dito, pa-picture doon, may ano ko lang ha, si Atty. Vic, itinaas ang kamay ni former President Rodrigo Roa Duterte. He was encouraged as early as June na tumakbo under PDP. Di ba yan dapat? Pwede naman i-debang ng Duterte kampiyan, di ba? Pero he chose to still run up to until the time na nagkonsulta siya kay Mayor Baste Duterte in September na he still stood firm na siya ay tatakbo bilang independent candidate. Nagkaroon somehow ng question sa side ni PRRD and we recall Mayor Baste Duterte saying na, oh, bakit ka tatakbo ng independent? May issue ka ba sa ganito? Let's not mention kung ano yung issue na yun. Tapos sabi niya, no, hindi. Tapos and we vividly recall kung ano yung sagot niya. Gusto ko lang ipresenta ang sarili ko na hindi gumagamit ng isang, not verbatim ha, ng isang malaking political party para sumampa doon sa kasikatan ng partidong iyon. Parang para pure ang intention niya na to run as an independent means also risking all everything encompassing yung financial, Marlon, logistics, yung makinarya, yung mga ganyan, di ba? So if yung kagaya na sinabi mo kanina, kung meron pang matino dyan, bakit hindi huling natin ihanay? Hindi yung kung sino yung matino na mayat maya talagang ikinakampanya natin. At saka mayat maya siya nagsasalita. Yun ang wawak-wakin ninyo, di ba? And teka, kung mag-ingat kami, ibig sabihin ganun ba katanga ang Tatay Digong na personal pick siya. Personal siyang hinikayat ni PRRD na tumakbo sa pagkasenador at hindi siya nag-apply. Tapos ganun ba katanga ang Tatay Digong Duterte na alam mo yun, na ang isang Atty. Vic Rodriguez lang kayang-kaya siyang goyoin, ibudol? Yun tayo na lang din, Marlon. Sa edad nating ito, namamanipula pa ba tayo ng isang tao? Di ba? Yung halimbawa, yung kami, sabihin na namin masakit sa loob ng isang Atty. Vic Rodriguez every time he remembers or he sees people na naalis sa pwesto because of him. Masakit sa kanya yun. Pero kung kami ay naalis sa kanya, bakit hanggang ngayon nandito kami sa kanya? Dapat nagtanim na tayo ng galit, di ba? Dapat sinumbatan na natin siya. Pero hindi, nananatili kami nandito sa tabi niya. So wag niyo ho kaming sasabihan ng ganyan na baka siya ay nagpapanggap lang. Meron ho kaming sariling isip. Anyway, may reply naman si Richard Manicane. Sabi niya, wala po akong sinabi masama. It's just a thought. Apologies na lang po. Thank you, kuya. And please, medyo magpaka-mature tayo. Yun lang, baka may masabi ka pa, baka ikaw may maidagdag ka rito, pakipost nyo po kung sino pa sa mga kandidato ngayon ang kasing maysog, kasing tapang nila Congressman Dante Marcoleta at Atty. Vic Rodriguez na araw-araw, halos oras-oras, na bumabati ko sa gobyerno ni Marcos Jr. Para ilagay po natin dito. Marlon, isa pa, yung picture-picture na sinabi mo, balikan ko lang din ha. We don't have a formal session with PRRD para magkaroon sila ng isang maayos na photo ops. Hindi natin inabuso ang mga pagkakataon na silang dalawa ay nasa iisang kwarto para sabihin, pwede po ba ito mag-set up ng ilaw, mag-set up ng mga professional cameras. Wala hong ganun. Ano ho ba ang pilit naming nire-recycle na picture? Yung araw na magpa-file siya sa Comelec, Marlon, na nandun tayo over lunch. Sa isang restaurant sa Manila. Restaurant na hindi maganda ang background, hindi maganda ang resolution. Hindi ho kami kumatok na sasabihin, lumitaw ka sa araw na to sa studio,
ganyan para sa photo ops ninyo. Wala ho kaming ganun dahil alam namin kung ano ang physical challenges na meron ng isang PRRD. Sapat na nagkausap sila personally, merong isang suporta ng isang Baste Duterte na mayor ng Davao, merong isang suporta ng mga grupo ng sumuporta din sa PRRD campaign last time. Sapat na sa amin yun. Hindi namin, minilk? Ano yung piniga. Hindi namin piniga ang mga pagkakataon na meron sana kami para magkaroon ng isang magandang billboard, ang isang Attorney Vic Rodriguez with PRRD. So kay Sir Richard Manicane, ito po kasi lagi, no, you always have to say the right thing the first time, all the time. Ang sinabi nyo, hindi, naisip ko lang naman, wala naman akong sinabing masama. Masama po yung sinabi ninyo dun sa tao. Ang sinabi ho ninyo is, baka nagpapanggap lang yan. Kami ba ho tanga para mag-stick dito sa taong ito na kami ay mamanipulahin lamang? Hindi po. Matuto po tayong ang gawin mo natin total, nanonood naman kayo dito, i-analyze nyo po. Tapos matuto rin tayong wala naman siguro masama magkumpara kung para ho sa kabutihan. Ipakita ho natin, oo nga no, bakit yung ibang kandidato hindi ganito katapang. Wag na lang ho yung segunda na lang muna natin yung talino. Di ba? Yung tapang. Meron nga tayong kilala, Marlon, kinausap ng administration na wag ka lang magsasalita, hindi ka namin gagalawin, pero wag ka magsasalita. Yung taong yun hindi nagsasalita. Sinasabi ko sa iyo, Marlon, meron akong video kung sino ang sinasabi ng mga Duterte na hindi na dapat pagkatiwalaan. Kung gagalang ako, nilabas ko yan. Pero dahil nirerespeto natin ang lahat, ang partidong ito, partido A, partido B, partido C, D, lahat, dahil may respeto tayong tao, dahil ganun kalawak ang pag-iisip natin, hindi natin nilalabas. At dahil kami, ganito po, ka-passionate ang ating pakikipaglaban, kami ay biktima ng isang maling sistema. At kung yung passion namin ay lumalabas at we align with the core values of Attorney Vic Rodriguez is because we see ourselves in him. Kung ano yung values na meron ikaw, ako, na upbringing mo sa pamilya mo, nakikita natin dito sa mama. That's why we are sticking with him and we're standing up for him. Saka nakikita natin, baboy na ang Kongreso. Baboy na ang Senado. Yung composition nila ngayon, wala. Sad to say, sorry to say, talagang wala eh. Wala. Bopols. Basura. F. Basura. Failed. Yung ginamit nga na termino nung may nakaaway sa chat ng isang Montulpo, basahan. Hindi kita papatulan kasi basahan ka sa akin. Ito rin ang tingin ko sa sarili ko iba yung tingin ni Pama. Ito tingin ko. Karamihan ngayon na nakaupo sa Senado at Kongreso, basahan. I concur. Di ba? I agree. I will have to agree. Paano hindi basahan, Marlon? Walang alam kung paano gumawa ng parliamentary procedures, di ba? Tapos simpleng bagay na dapat may direktang sagot na reference sa batas, hindi masabi, di ba? Yung nalang pagsa-cite in contempt na dapat hindi inaabuso, di ba? Yung in aid of legislation na binuhusan mo ng pondo ng bayan, at the end of the committee report, ang sasabihin mo lang, we recommend. Ha? Di ba? Nakaka-foods pangina. Yung totoo. Kaya tayo dapat mas lawakan natin ang ating pag-iisip, mas buksan natin ang ating puso kung sino pong kandidato ang dapat. Hindi perpekto tong kung sino kami, kung sino ang sinusuportahan namin. Pero he is the best that we know the Filipinos can depend on. Yes. Si Bernardo Carpio, sabi niya, musta raw si Pastor Kibuloy. Nung nakaranasan tayo nun, parang Bacolod, no? Sinabi, Butuan. Doon sa isang talk ni Attorney Vic Rodriguez, sabi niya, maliban po sa akin, suportahan niyo rin po yung kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy. Kay pati si Attorney J.V. Inlo, di ba? Ni-endorse din ni Attorney Vic. Yes. Alam mo yun? Kay Mang Richard Manicane, pasensya na if we are very passionate about defending Attorney Vic Rodriguez. Dahil kayo po, uncalled for po yung inyong observation because wala ho kayo hindi ho kayo malapit sa lugar ng pangyayari nung ang lahat ng ito ay nagaganap. Kami ho ang first hand na nakakakita, nakakarinig, at nakaka-experience. So, and if you try to visit yung mga content namin since day one, very consistent kami. Hindi kami nagpapalit ng linya, ng emosyon, ng mga datos. I-visit nyo rin po yung Facebook page ni Attorney Vic Rodriguez, saka yung TikTok niya, yung attorney.vic Rodriguez. Doon nyo po makikita na halos araw-araw may live siya. At doon sa live niya, impromptu, nasasabi niya po yung kanyang disgusto at kanyang, alam mo yun, galit sa administrasyong ito. At kay Sir Richard, boss, na-appreciate ko yung pagiging may sugmo, pero mas maganda, okay ang pagiging may sugmo, may guts kang ganyan magtanong. Sir, magagamit mo rin po yan kung ikaw mismo tanongin mo sarili mo, nga no, ano pa yung pinagsasabi nito ni Pamela at saka ni Marlon? Sino nga ba talaga sa mga kandidato ngayon, maliban kay Congressman Marcoleta at Attorney Vic Rodriguez, ang may sug at matapang na nagpapahayag ng diskontento sa Marcos administrasyon at hayagang sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, gayon din kay Tatay Digong Duterte? Marlon, maisog din namang matatawag ang isang tao na naka-realize ng pagkakamali at yes, i-admit ang maling yon. So, kung kay Mr. Richard Manicane, sinasabi niya wala naman akong ibig sabihin at na, nagising naman siya sa pagpapaliwanag natin kahit tayo ay medyo passionate about it. It's not
ay it's not being duwag kapag sinabi mo, ay pasensya na po, nagkamali ako. Sige po, i-consider ko, pag-aaralan ko siya. Sana ganun man lang. Hindi yung ganyan. So, ibalik lang natin. Ganda ng usapan natin sa Marshall. Oo nga eh. Anyway, Sir Richard, yun lang po, yung challenge ko sa inyo. Oo. I-assess nyo. Sino nga ba maliban kay Kong Marcoleta at Atty. Vic Rodriguez ang matapang at na-articulate na magpahayag ng kanilang galit at disgusto laban kay Marcos Jr.? Yeah, Ayun. parang ano lang. Yun lang yun. Represent Ano lang, tayo mature, itaas lang mo natin konti yung level nung pag-iisip natin dahil pare-pareho naman ho tayong ituring natin sarili natin ng mga political observer ayon sa ating mga konting nalalaman. Yun po. Kaya nga. Yun. Pero Marlon kaninang umaga, nagising tayo sa isang balita na inopen na ang ating bansa upang mag-welcome ng mga Refugee, no? Afghan refugees, refugee. Marlon. You have to remember nung last year around June 17, 2023, when VP Sara has opposed to this setup, no, na dito i-host ang mga Afghan refugees until such a time na sila ay makapagproseso ng kanilang mga visa at ma-relocate na sila sa US, no. Ang pagpapaliwanag diyan, I remember that time ang spokesperson ng isang VP Sara was USEC Attorney Michael Poa, wherein he USEC said, Attorney, hello po. shoutout po, Happy New Year. Happy New Year. He said na yung isa sa mga worry kasi ni VP Sara back then were for the students na can easily be influenced kasi it could be itong mga Talibans na kalaban ng mga Afghans. Meron itong mga teroristang pwedeng maging kakampi na it could harm the security or yung bang impluwensya ang nakakatakot sa mga bata. 'Di ba? Kasi pag dumating ang mga yan, Marlon, mahahaluan na yan ng kung sino-sino. Walang mga papeles yan. Kasi bakit mo kailangang i-host dito at 'di ba? Refugee. Saka bakit kailangan dito? Hindi nyo na lang direkta sa Amerika. Doon nyo i-hold. That's another question because Dali nyo sa Hawaii. Hindi, Hawaii. tama. Oh, 'di ba? State nyo ang Hawaii. Katabi lang naman ng Pilipinas ang Hawaii. Doon nyo i-house, doon nyo i-billet, 'di ba? bakit yan naman dito, Marlon? Hindi Ano ko ang alam. kapasidad ng Dahil Pilipinas? dahil isa lang tayong alipin. Dahil isa lang tayong tuta, sunod-sunura na, sige, doon na lang natin lagay sa Pilipinas. Total, bahala sila dyan. Para kung ma-escalate man o mapunta man yung galit dito ng Taliban, sa galit na yan, di natin sinasabi pero posible. Pagka seguridad na ho ang pinag-uusapan, seguridad ng bansa, dapat medyo konting yung awareness natin, yung pagiging security conscious natin, dapat palakasin natin. Konting selan naman tong si Marcos. Talagang alam mo, Marlon, dito mo talaga mapatutunayan yung sinabi ng isang VP Sara na hindi siya marunong magpaka-presidente, no? And Marlon for VP Sara to finally be able to say those words na hindi siya marunong magpaka-presidente, hindi siya overnight nangyari. Naipon, nagkaroon na siya ng pruweba, reference at kung anong experience na nasa subconscious na niya yung mga salitang ito hindi marunong maging presidente. At alam niya, alam ni VP Sara. Kasi alam ni VP Sara na hindi lang siya may ganitong assessment patungkol sa Marcos Jr. administration, kundi mamamayang Pilipino na rin kasi naikukumpara yung Duterte administration sa kasalukuyang administrasyon. Alam mo, Pam, si Trollbuster nga yata, mas mahal na raw ngayon ang kamatis. Mas mura na raw ngayon ang shabs-shabs. Totoo Silipin naman. mo, di ba? No? Kasi pag mura ang bilihin sa prinsipyo ng demand and supply, ibig sabihin, pag maraming supply, mura ang presyo. Pero why are we saying na parang may naaamoy tayong spirit ng marshmallow law? Kasi What are the signs? Yung Ang daming signs, binanggit Marlon. natin. Yung pagkakatanggal ba kay VP Sara sa Preparation ba to? Sa NSC, prelude na ba to? Oo, Diba? Preparation na ba to? Tungkol sa martial law. Ito ba ay para bulagin ang next in command or second in command or second highest position ng bansa in case na may mangyari sa presidente? Kaya siya tinanggal sa NSC para bulagin siya at wala siyang, alam mo yun? Samantalang alam natin lahat at nasa konstitusyon na ang vice presidente, hindi pa uso yung salitang yung pelikulang series sa Netflix na Designated Survivor, laging vice president lagi ang next in line. Oo. Anong parang sobrang nilang kinakatakot na isa na namang Duterte ang maglilingkod sa bansang Pilipinas? Insecure, no? Oo. Insecure, no? Ano ba ang ayaw nila sa kaayusang ginawa ng isang Rodrigo Roa Duterte? Ayaw nila nasasapawan sila. Gusto ko yun. Marlon, kasi tandem yan Yeah, Tandem yan. Na ang success ng isa, hindi success ng pangalawa. Correct. Success ng kabuuan. Correct. Kung ang isa ay hindi nang-function at nasalo ng isa, yun ay redemption nung hindi nag-function. Correct. At success ulit ng kabuuan. Correct. Wala naman sa character ng isang VP Sara ang me, myself, and I. Yep, Diba? wala. Kasi Marlon, kung ginawa niya yan, yung branding ng OVP, mukha niya. Wala
Ang branding ng OVP, ang pangalan mismo ng Office of the Vice President. Ni wala ka makikitang mukha niya. Minsan makikita mo ang pangalan May wala ka niya. nakikitang initial na MR. Wala. May wala ka nakikitang Wala. initial ng Tingog Party List. Wala. May wala ka nakikitang initial ng Ako Bicol Party List. Wala, Marlon. Wala nga rin siyang wala nga rin siyang van na mga laboratorio. Oo, yung ano yun, yung Lab for all. lab Wala for naman all. siyang ganun eh. Ang meron siya, maagap na pagresponde sa mga sakuna kapag nandyan na. Nandyan ang track ng mga pinamamahaging tulong na ang tatak ay Office of the Vice President. Galing, di ba? O ano ang hindi nyo gusto sa magandang Alam mo to, ano to? bigla ko naalala yung content natin nakaraan. Na Yung mga rescue heavy equipment Ay. ng Davao City, di ba? No? Siya natatak Duterte. Di ba? Na hindi nila kailangan magpaka-epal. Ayaw umattend Ayaw umattend ng turnover. turnover. Oo. Kasi At hindi ayaw nila yung may naharap na malaking cheque. Oo. Tapos yung ipapahawak, pag ginawakan yung cheque, bibitawan. Kasi wala sa New York doon. kasi ngalay na. Ngalay Hindi, na. ayaw mag-attend ng turnover Oo. dahil ano ang kanyang rason, hindi naman niya pera Hindi ang niya pera yan. pinambili. Correct. Sige, Hindi niya pera yan. proceed with the blessing, proceed with the LGU turnover, pero I will not be there kasi Yeah. hindi ko pera ang pinambili niya. Oo. Achievement yan ng buong syudad. Correct. Hindi ko as the mayor. Correct. Diba? Kanina pa bago tayo nag-start, tinanong mo, no? Anong panahon ni Marcos Sr., kinalaban din ni Marcos Sr. yung Vice Vice President Talaga ba? ka, no? Hindi, tinanong mo kanina sa akin, sabi ko, oo nga, mukha. And saka natin naalala na, oo nga, no? It was Yung Fernando Lopez, Fernando Lopez. na kapatid ng Eugenio Lopez ng Ng ABS-CBN. ABS-CBN. Kaya pala, bigla rin, kasi hindi naman natin inabot yun, eh. Yung pre-martial law days, di ba? Bigla na lang, naman. Oo ba? Bigla natin na, kaya pala, nga, may pelikula nun eh, yung, Iskapo ba yun? Na Osmeña and Lopez, kasi galit sila sa Marcos Sr. dahil pinasara yung mga negosyo nila. At isa nga yung tinamaan dahil ang Vice President noon ni Marcos Sr. nung 1965 presidential elections, kung tama pa ang katandem noon ni Macoy Sr. si Gerardo Rojas, Jerry Rojas. Ang katandem naman noon ni Dado Macapagal, si Lopez. Nanalo si Marcos noong 1965 presidential elections, pero ang nanalo si Lopez na hindi niya kapartido. Hindi sila tandem. Hindi sila tandem. Tapos noong 1969, doon na nagkaroon ng lumabas na yung alam mo yun, yayaga na yung pag-ayaw, disgusto sa kanya ng Marcos Sr. Kasi hindi sila tandem. Mm. Unlike ngayon kay VP Sara, naniligawan pa ng isang Marcos Jr. kasama ang VP isang Sara, mangga, Amy Marcos. na sila ay magtandem Oh. at 'di ba nagpasintabi pa nga ang isang Inday Sara Duterte Marcon, then mayor siya ng Davao na VVP muna siya. Titingnan muna niya kung paano gawin ang continuity under Marcos Jr. and now look what Continuity gamit ang salitang unity. happened. And look what happened, 'di ba? Wala. Ayuda pala. Ayuda pala. Tapos yung 20 pesos sa per kilo ng bigas, wala. And it has the same pattern na ginawa ng isang Macoy Sr. sa kanyang VP nung ito ay magdeklara ng martial law na pina-abolish ang Office of the Vice President at pinatalsik ang sa pwesto ang isang Fernando Lopez, no? Mukhang may Similarity, similarity, di ba? no? Nakikita natin na hindi naman niya wala naman lantarang gagawin niya na patalsikan ng isang VP Sara. But, he made sure na lahat ng K9 niya, mga attack dogs niya, nandyan para yun ang maging mga bad cops at gumawa or mag-execute ng hindi niya gustong gawin. Pero, Or pakiwari lang na hindi niya gustong may gawin. nagkwento sa atin. At itago natin sa pangalan Doc A. Ha? Kinabahan naman ako doon, suisukuhin kita eh. Si Doc A. At sabi ni Doc A. Doc Aga? Pogi ka ba? Hello? Okay, Doc. Pero sandali si Doc Aga vet. Bet ba? Bet Ito si Doc- maraming bet. Wow! Bet na bet. Oy, bet ko yung nakita ko. Alam mo, Pam, yung bago mag-martial yung palang Intel community, nakatutok na sa mga tinuturing na kalaban ng Marcos Sr. Hindi kalaban ng Estado, Kasi yun pa, may kukumpara natin, Nung panahon, nung pre-martial law days, may issue ng communism. Although may issue na rin ng corruption, pero may ideology doon na pinaglalaban yung grupo yung armed struggle, nagsusulong ng armed struggle mula sa hanay ng oposisyon. Ngayon, Pam, wala eh. Ang gerang dinideklara ng mga kumakalaban ngayon sa Marcos Jr., yung gera kontra corruption, gera kontra sa pang-abuso sa kapangyarihan, gera kagutuman, gera sa inflation, at gera sa kahirapan. 'Di ba? Yun yung paano ba? May dati, sana walang mangyari nito sa atin, Dati nagkaroon pa ng Plaza Miranda bombing. August 21 din to, 1971. September 22, nung diniklara ang Presidential Decree 1081, PD 1081. And medyo, kaya nagulat ako nung inano ni Attorney Vic dun sa sa TikTok,
Ito, Executive Order number 81 naman. Nung tinanggal bilang miyembro ng National Security Council, si Vice President Sara Duterte at yung mga dating Pangulo ng Pilipinas. Na nalalapit, Marlon, ang January 13 kung kailan nag-announce ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ng pagtitipon para sa isang peace rally. Nationwide Oo, to. nationwide ito. At ito ay gaganapin, I believe, sa Liwasang Bonifacio, no? Yes, ang huling impormasyon natin. Sa Oo. Maynila, Oo. marami pang, may mga designated places sa iba't ibang probinsya. And we know yan, kagaya yan, sa ibang probinsya, may mga mag-a-adapt of the same type na hindi naman dahil nabibilang sila sa Iglesia ni Cristo, pero dahil sila ay nakikiisa sa panawagan na ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. Yep. No? Ito ba ay nagbibigay ng threat sa nakaupong, sa administrasyon ngayon? Kung titingnan sa kanila, kung sila dapat tumingin, dapat maging babala ito sa kanila. Dapat matakot sila kasi marami ng tao ngayon ang nagpapahayag na masyado na nilang ginagarapal ang pang-aaway kay Vice President Sara Duterte na wala na sa hindi na tama. Lalo't sinusulong yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Di ba? May 4 na, di ba? Pang-apat And na eh. yun talaga yung yun ang layunin ng peace rally na ilulunsad ng respeto natin INC na pabor sila doon sa sinabi ni Marcos Jr. na wag ituloy ang impeachment trial against kay VP Sara Duterte. But so far, no, they're really centered on that Doon lang. on that specific na impeachment, no. And wala diyan yung cry na unconstitutional ang budget or Wala pa. no? Sana Baka mali po kami, tama na baka po kung kami. merong mga kapatid Opo, diyan opo. na Wala pa. nanonood, no. Pinag-uusapan lang po. Kasi ang totoo naman, they're very doon din sa pinanonood natin sa Net 25, no, doon sa Kina Jen. Jen sa Barjaga. Sa mamamayan. mamaya. Kay Jen sa Barjaga at sa kay Nelson Lubaw. Ang laging pinaliliwanag ay ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan Yes, at oo. hindi sila they don't agree to the impeachment of VP Sara. Yes, tama. So sana may mga grupo din ang mag-echo kung ano rin ang panawagan naman ng hakbang ng maisog in terms of transparency sa paggamit ng kaban ng bayan, accountability kung saan ito napupunta ng tama. At kung may dapat paparusahan. Kung napaparusahan, Oo. kung meron dapat Oo. parusahan, palakpakan ang dapat palakpakan, Marlon, Yes, di ba? At ipagmalaki ang dapat ipagmalaki. Yan yung sa accountability. At yung panawagan natin for peace and security na kung ano ang para sa Pilipino ay kaligtasan at ang kaligtasan ito ay hindi lamang para sa akin, sa'yo, kundi para sa buong bansa. At itong sa buong bansa natin sa Pilipinas, Marlon, it will also transcend or extend to our neighboring countries, di ba? Yeah, Imaginein mo, magkakagulo sa'yo lang, hindi ba wari sasaklolo o madadamay yung neighboring countries mo? Yun lang naman yun ang panawagan ng hakbang na maiso. Yes. Sa pagkakaalam ko, bukas ang INC sa mga personalidad, grupo, o iba't ibang individual na lalahok sa kanilang peace rally. Pero hindi pa ako sure kung may mga papahintulutan silang malalaking personalities na magsalita sa idaraos nilang pagkilos sa darating na January 13. Oh, sige. Hindi naman natin dapat din pangunahan. Oh, kung ano yung sinusuportahan mga natin, yes, Pang. tayo ay nakasuporta. Nakasaludo Marlon. tayo sa ipapakita nilang puwersa, ipapakita nilang pagtutol, at pinapakita nilang pagtanggol kay Vice President Sara Duterte. Oo nga. And- Marlon, tingnan mo yung live viewers natin yung taon ng kapanganakan mo. 1967. Wow, parang ako talaga yan parang ako yan. Alam mo ba? Makatawa. Hindi, oh. Ayan. Hirap then, na rat ako. Noong 1967, paano naging hirap na rat ang 1967? So, alam mo, Marlon, Pamela. yung ginawa nating prediction. Sa akin, dami nagbe-message. Yung sa comment, sabi niya, 1980X ka pala pinanganak. Sabi ko, ha? 1996 lang po. Ito mga to, nagkatuwaan lang kami. Kami pa ang nakita ninyong kulaan. Saka kayo naman, ang damot nyo 2025 na, ang damot nyo mag-like. Ba't ganyan kayo? Ibantay nyo naman ho ang like. Alam mo, nakita ko na yung issue ng sa mga nanonood sa TV. Oo. Mahirap nga namang i-navigate yung remote control para mapunta dun sa live. Okay. So, most likely maraming nanonood sa mga television nila, Marlon, no? Yung mga malalaking television, lalo yung mga OFW. Yung mga touch. Mapapasana all kayo. At nasabi mong OFW, gusto nating magpasalamat Uy, sa kagabi. ating mga OFW heroes, no? Na nakilahok at naki-participate. Nakilahok ba is participate? Oo. Yung nakipag-participate sa ating Bridging the World's virtual homecoming of the OFWs with Attorney Vic Rodriguez. Kagabi. Maraming salamat sa inyo mga kamayso. Nakakatuwa. Kung sa Ikedo Jonet, hindi nga ako year of the ship, year of the rat nga. Si Pamela, papaliwala kay Pamela. Oh, ayan watching na, from Doha ka. yan yung watching from KL, si Ele. yung sinundan mo, yung Alin? 1947, si mama mo na to eh. 47. 55 si mama mo.
1955, 60, di ba? oo. Yung tatay ko, 40, alam ko, gera yung Japanese ano yun. Japanese ka mo? Hindi, yung pinanganak ng Japan, gera ng Hapon nun eh. 1972 ka, Marlon, if year of Ayan, the si rat. Maybe. Hindi po 1972, 1968. Sige na, umamin ka na. Ito naman si Florent, buti tama yung spelling mo. Tama yung paggamit mo ng bawel. Year of the Tarat. Mali ka ng gamit, ha? Oy Marlon kahit linggo kahapon, busy din tayo na nag-moderate sa mga Zoom meetings natin, no? Yung pati yung kabataang Yes, kabataang maisug also did their moments with Attorney Vic Rodriguez via Zoom. At maraming salamat sa iyo kay kay Prime. Si Optimus Prime. Si Optimus Prime. Maraming Watching from salamat. Toronto, si Marilyn. At patuloy ang ating pasasalamat, Marlon, sa mga forces na nasa likod at nakaantabay kay Attorney Vic Rodriguez. Pinangungunahan yan ng isang si Cabinet Secretary June Evasco. Siya po ang campaign manager Natin. And of course, ang napakasipag sa operations, no, si Undersecretary Penpen Libres, at lahat po sila Sir Chito, sila Pitlab, sila Sir Pitlab, Secretary Pitlavinia, no, na mga napakagaling. At of course, sa ating pinakamagandang madam na itatago natin sa pangalang JJ. Si Boss JJ. May taga London. Si Daniel. Okay, Hong Kong. Hong Kong. Subukan nyo. Anong bansa yung may nagpakulay? Anong bansa yung babanggitin mo ng buong-buo ng walang gala, walang paka? Hong Kong. Sabihin mo nga yung salitang lipstick na hindi naglalapat ang iyong labi. Lipstick. Ay, parang lipstick. Pauso ka pa. 1993 kami sa ano yun? 1993 ka pa. Bonjour. Both of you. Salamat, Luisa De Torres. Sir, ilan na po ba? Shoutout from Toronto, Tita Alice. Hello po. Hello, Tita Alice. I look so small. I think I'm your sister. Tina Moreno. Si Miss Tina ba to? May family back there. Tina Moreno, may family. Yun po. Kami po ay makikiusap sa inyo at hihingi po ng tulong na dahil tayo po ay nangangampanya using People's Campaign, Marlon, na ibig sabihin kami po ay, ang ating kandidato ay independent candidate. Wala ho tayong pera, wala ho tayong makinarya, wala ho tayong logistics and all. Meron lang po si Pamela ay Mataray. Hindi sabihin ganda. Ito, bago ito. Pasalamatan mo naman sino. This is my dinky. Sino yung mga may kulay lagi? Dinky Soliman. This is my dinky Soliman. Di ba? Talaga nga, may nakalo. Hindi kasi Marlon, alam mo bakit? Oo. Sabi nung stylist ko na kaibigan, kasi laging ito, ang lumalabas lagi dito yung puti. Ang sabi niya, i-lighten na natin yung dito ko. Para kapag lumabas yung mga puti-puti, magme-merge na siya dun sa bleached hair. So, kanina, hirap ako naligo kasi bleach siya, alam mo yung mabul. Pero okay lang kasi we embrace aging. Ay, amen. Salamat, LSS. Like, share, and sub po tayo. Ayun, Marlon, ituloy ko lang din. Sige, Ipangampanya nyo po kami, tulungan nating ipangampanya sa ating mga pamilya, ang isang Attorney Vic Rodriguez para sa, alam mo yun, ikaka-uplift naman ng 20th Congress, no? Yung ikababalik ng kanyang prestige, Marlon, na, alam mo, sino yung favorite Congress mo? Na sinasabi mo, nandun lahat ng mga Hindi, inabot ko. Hindi ko naman paborito. Pero alam mo yun, ikukumpara ko pa. Inabot ko naman eh. Na-cover ko ang isang Joker Arroyo. Na-cover ko ang Miriam Defensor. Kumusta? Na-cover ko ang Kumusta siya sa ano? Uy, babam, yung soundbite talagang ano ka. Kala mo lang mataray. Una, syempre, may intimidate ka interview. Hindi. Talino eh. Oo, talino eh. Kahit kahit may mga dilawan na, maraming magagaling na senador na dilawan. Diba? Yung mga Drilon, yung mga kalidad I like Drilon. mga kalidad na gano'n na, alam mo mga abogado at magagaling matatalino. Hindi basta-basta na kaya lang nanalo dahil popular sila. Dahil ta-artist sila. Hindi. Meron ba tayong dapat ipangamba, Marlon, na merong papapasok or pwedeng posibleng magdeklara ng marshmallow law? Sana, ang Do you see signs? Kanina, di ba, kinento ko sa'yo, papunta ako rito sa venue natin. May tumawag sa akin, kabrat ko, Tol, andito ako sa may ganito nga sabi ko, actually, Tol, monitor ko na yan. Ang isang kwento kasi ng isang tropa, gusto nila na magkagulo para magkaroon ng dahilan na ideklara ang hindi man marshmallow, yung National State of Emergency, para makontrol na nila lahat. Alam mo yun? But do you see that being possible sa behavior na meron ang Pangulo ngayon? Posible. No? Na hindi nakakapagdesisyon ng tama, ng matino, na, di ba? Ng normal. I think you said the magic word, hindi nakakapagdesisyon because he is not the one deciding and he is not the one leading this country. Tama. No? Ang parang presidente ngayon, di ba? Nako. Kung Marlon. Pareho. Ang common denominator nila, pareho silang buhaya, pareho malaki tiyan nila, at pareho silang sobrang takaw sa pera. At ang pinaka-advisor ni Marcos Jr. di umano sa mga panahon ngayon ay
Millionaire. Baka nga billionaire pa to Grabe, eh. no? Billionaire na. Baka billionaire na to eh. Billionaire na. Watching Naku, from di umano, Melbourne, ha? Oo. si Si Nita Tita Alice Santana. sabi niya, ang mag-skip daw ng ads at ang hindi mag-like, share, and subscribe, pangit. Pangit. Parang bata. Pero maraming salamat po Maraming sa salamat. 1,920 live viewers natin ngayon. Later on, balikan nyo naman, pwede naman pong balikan sa inyong mga cellphone. Doon po tayo mag-like, doon din po tayo mag-share. At please don't forget the LSS. Yung like, share, subscribe. Pero, bago mag-DSA, Oh. bukas po antabayanan nyo ang isang attorney Vic Rodriguez sa Promotion. one-on-one interview ni Miss Karen Davila sa Harapan 2025 At 5 p.m. At 5 p.m. Oo, 5 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel. Oo, Doon po tapos, natin mapapakinggan kung gaano ipresenta or ipahayag ni Attorney Vic ang kanyang mga saloobin sa mga issues at paano niya ipresenta ang sarili niya sa inyo na mga manonood na siya ay nararapat, isa sa nararapat na mabigyan hindi sana ng mandato ng mamamayang Pilipino na makaupo sa kinakailangan nating 12 na senators sa darating na midterm election. May nangangamusta si Sir Rodrigo Duterte. Kamusta kayo? Mabuti Sino naman po. to? Ayun oh, mabuti naman po, Mr. President. Classmate niyo po ako nung grade 6. Si At PRRD yung, comedy rin. don't forget who yung DSA na. Don't skip ads. Ako po si Marlon. Ako si Pam. Narito tayo Sa third floor studio, kaway-kaway, Abby Queen. na Na mind your own opinion. Abi Queen, naging ano ka na namin. Ay, 5 o'clock po, Tita Alice. 5 Oo, o'clock 5 bukas po. po. Philippine time. PH time. We will share it dito sa ating channel para and sa makanood. aming mga kanya-kanyang Tapos Facebook bantayan page. niyo yung troll, pakita natin na meron tayong sariling troll farm na organic, legit, at may sub. But make sure also to focus on Focus dun sa- doon sa pinapanood natin, pakinggan ang Tapos dapat like, pakinggan. share niyo po na i-share hanggang dumami pa po ang makapanood. Makakasabay niya Marlon, although hindi makakasabay, di ba? But ahead of time, I think at 3 o'clock will be Si Bam and- Aquino, 4 o'clock will be Kiko Pangilinan. Si Boy Cornic. At 5 o'clock po si Attorney Vic Rodriguez. So abangan po natin yan. We also encourage that you watch the first two para maikumpara. Maikumpara nyo. Tama, Oo. tama, maikumpara. Watch everyone para Lahat po maikumpara. maikumpara ninyo. Take notes kung sino po yung nakarelate kayo na siya ang future natin pagdating sa Philippine politics. No? Yep. Maraming salamat po si PH Si Update PH po. Update, nasa bakasyon pa ho. Ay,